Good afternoon. Pwede mo mag-greet ang tupad mo Happy Lord's Day? Okay. So, despite sa ano na to, no? Although we are few sa sininga hapon, but still, gapatig ko yung Ginoo mayo, kag ang Ginoo nagapadayon sa paghikot sa iyang mga kanakan. So, ari na kita subong sa last part sa ating nga series sa Gospel of John sa 7 a.m. So, di ba natakaw na itong last month, una nga I am, natandaan nyo pa, di ba nagsilin dito that si Jesus Christ nag-claim sa chapter 6, I am the bread of life. Then sa chapter 8, nag-claim sa I am the light of the world. Then, ang galing nagsunod sa John chapter 10, I am the door and I am the good shepherd. So, ang ikalima, I am the resurrection and the life. And last Sunday, no? Kahit isang Sunday, ano to mo, nag-series break na kay nag-ulan. Kag isa pag the brown out di wala kami kapadayon gid. So, kung nadumduman nyo to, isang last pagid nga Sunday before kita nga mag-proceed sa aton nga final gid yung series diri sa Gospel of John. Ang aton nga topic dito or ang ika-6th I am ni Jesus Christ is I am the way, the truth, and the life. So familiar naman kita na tanan no, mga pamulong ni Jesus Christ and especially kakabatian na naton sa mga evangelism. So this time, gusto ko mga dalon sa aton last part sa ini nga I am series ni Jesus Christ. Kag ang title sa sining nga message is Abiding in the True Vine, Jesus, Stay Connected and Fruitful. So, before kita mag-start magapangamuyo kita, let us bow our heads. May salamat sa sining hapon for giving us the opportunity, Lord, to study your word once again, Lord. I pray that despite, Lord, this congregation, sa sining hapon, a lot are struggling sila nga kabuhi, a lot, Lord God, may mga ginatubang, Lord, nga mga kabudlayan. I pray, Lord, nga ikaw padayon nga magpakamayo, maghatag, Lord God, sa kapahuwayan, Lord, sa mga katauhan mong nga diri sa sining hapon. Pangamuyo, kung man, Lord, ng mga utod naman nga wala diri, continue mo man sila i-bless, Father God. And I pray, Ginoo, nga buligan mo, Lord, ang ining nga iglesia, kay kapatig kami, Lord, that apart from you, Ginoo, we can do nothing. Gani, Lord, ginapangayo ginamo ng imong pag-sustain, kag pagbulig, kag pagtuy-tuy sa balaan ng Espiritu Santo to guide us, Lord, to be fruitful sa amon nga Christian life. Gani, Lord, as I preach this afternoon, ikaw, Ginoo, maghatag sa akong, Lord God, sa divine wisdom, and may you anoint the lips of your servant, Father God. And I believe, Lord, that sa imo lang gid, Ginoo, nga pulong, nga mong inspired and errant word of God, kami nagasandig kag hindi, Lord, sa mga opinion, tradition, or amon feelings. Gani sa sining hapon, buligi kami nga mentiondihan ng Lord ang imong mga pulong. This is our prayer in Christ's name we pray. Amen and amen. So last time, we have come to learn, no, in John chapter 14 nga wala tawon naton ari kita bisubong sa final I am ni Christ. Kag ini ang I am series ni Jesus Christ is part ni sa sang lapad or larger discourse ni Jesus from John chapter 13 pakadto sa John chapter 17. So amo ni siyang ginatawag nga the farewell discourse since amo ni siyang mga final night nga kaupod yang iyang mga disciple. So kung nadumduman naton last time sa John chapter 13, dito nagpredict si Jesus Christ nga ang oras o ang pion sang anak sang Dios nag-abot na. So that's why dito ginhugasan niya ang piil sa iyang mga disciples pag dito yung gin-reveal nga sila tanan nalimpyuhan na kompleto pati sila 12 pa sila kabilog. So ara pa to si Judas pero nagpredict si Jesus Christ nga may isa sa inyo nga wala pa nalimpyuhan. Then ang nagsunod to dayon si Pedro naman ang gin-predict kaya. Diba si Peter ganun anong tawag natin sa Gospel of John nagpahiro-hiro pa na ganun nga hindi Lord hindi ta kaya pagipakigwala Lord handa ko yung magpakamatay para sa inyo. Pero dito si Jesus Christ nag-predict or nag-reveal na ikaw, Peter, katatlo mo ako nga beses pag pakigwala.
or i-deny. So dili nato nakita nga tungod sa sini nga mga statement ni Jesus Christ, nag-cause ina sang confusion sa pangununa pag tagipusoon sang iya nga mga disipulo. Nagtingala sila, ano niya yan silingon ni Jesus Christ sa sini nga mga pulong niya. It brought confusion sa ila. That's why, kung natawa natin ang transition sa John chapter 14, natun-an natin, gin-comfort yung mga troubled hearts ng iyang mga disciple. Nagambal sa John chapter 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Kaya sila ni Jesus sa sina ng mga statement, hindi ka mo magkakakulbaan, narang hindi tagipusoon, magkakahadlok, kay tungod ginatuuhan yung Diyos, tuuhan yung anak ko. In other words, si Jesus Christ nag-ask sa the same level of faith kung ano nga ang pagtuo nila sa God the Father. Gina-ask ni Jesus Christ yung mga disciple na dapat ina nga pagtuo nyo sa God the Father, extend nyo man sa akon. Diba? That's why in that particular chapter, nag-promise si Jesus Christ na hindi ta kamuyabayaan nga mga orphans lang, nga mga wala sa mga nagasapupo sa inyo. Kaya dara yung promise sa John chapter 14 nga ipadala diri ang Holy Spirit nga mong ila nga comforter. So, despite nga hindi na nila si Jesus makaupod diri physically sa kalibutan, tungod si Jesus Christ may mission sa cross, but still, ara ang third divine person sa Trinity, which is God the Holy Spirit, nga mong mag-comfort sa ilang mga tagipusoon. Amen? So, then, fast forward sa John chapter 15, diri natin makita nga isa ini sa mga crucial moment sa ministry ni Jesus Christ. Kung sa diin, miyari diri siya naghatag sang command nga makita natin sa John chapter 15 verse 45 nga abide in me and I in you, for apart from me you can do nothing. Kung natawa natin sa sini nga particular chapter, kapilaya gid diri ka beses ginsulit-sulit no, or kapila diri ang repetitive words nga abide mabasa sa sini nga chapter. So, si Jesus Christ, gina-stress niya nga the key to their survival and fruitfulness is not found in themselves. Meaning, ang ila paging mabinungahon nga mga klase ng disipulo, wala nakasandig sa ilang mga kagalingon, kundi yara sa kay Jesus Christ. So, therefore, ang baldiri, their strength, their prayers, their joy, and their very purpose as disciples all flow from one reality, and that is abiding in the true vine. So, and the same is true subong sa aton sa sining hapon, sa aton kalibutan nga puno sang pressure, no? Puno sang distraction kung sa din kita sa aton pa sa adlaw-adlaw naton nga pangabuhi damo mga distractions kita nga ginaatubang, mga temptation or even greatest danger nga ginatubang sa aton nga Christian life. Pero tandaan natin, ang pinakadelikado nga matabo sa isa ka Kristiyano is kung kita nagapangabuhi sa sininga kalibutan, nga kita nagapangabuhi sa sininga Christian life naton, nga kita disconnected kay Jesus Christ. Amen? So hindi pwede nga busy ka lang permi, pero basi nalipat ka, nga disconnected ka na gali sa source, which is si Jesus Christ. So that's why we may look alive outwardly, yet without abiding in Him, we are withering branches. Tulupon kita sa gwa, do okay ka pa man, okay pang kondisyon mo, pero kung lantawan natin ang tudtod, gali natin ng spiritual condition, do pariyo na kita sa mga sanga, away nagabunga, nga nagakalaya na. That's why all of this points to one central truth, and that is our spiritual vitality and effectiveness as followers of Christ do not come from our own effort. Meaning, ang aton nga pagiging mabinungahon nga mga Kristohanon, wala nagahalin sa aton kaugalingon lang mga pagpangabudlay, kundi yara nagikan sa pagiging konektado naton sa tuod nga puno sang ubas nga mong si Jesus Christ. That's why this leads us to the message of today's passage. Ang nagasiling, abiding in Jesus, the true vine, results in a fruit-bearing life that glorifies God. Sa aton pa, ang pagpabilin or pagpadayon naton kay Kristo nga among tuod nga puno sang ubas, nagaresulta ini sa kabuhi nga mabinungahon nga nagahatag sang himaya sa aton Ginoo. Amen?
So sa sini nga hapon, tatlo ka importante ng mga puntos sa tuntunan. So mayari kita, point number 1, the identity. Point number 2, the instruction. And point number 3, the impact. So ini tatlo ka important truths nga kinanglan nga itipik-tipikon sa sini nga hapon. So maga-proceed kita sa point number 1. Point 1, the identity, which is the true vine. In point number 1, makita nato ang siling diri sa verse 1. I am the true vine, and my Father, the vine dresser, is the vine dresser rather. So, bali sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. In verse number 3, already you are clean because of the word that I spoken to you. So sa sini nga passage, in verse 1 to 3, samtang si Kristo nagpadayon, no? Kay kabalo kita ang context ini, ang mga hearts ng iyang mga disciples nagakatublag, nagakakulbaan, tungod nga ga-expect sila na si Jesus Christ, upod nila for 3.5 years, ginhatag nilang bilog nila nga kabuhi kay Jesus Christ, and then ang mabatian lang nila na si Jesus Christ maga-depart na sa sini nga kalibutan. So, fast forward, He had told them that He would leaving in John chapter 14 verse 2. Nga mo na siyang nag-result sa ila hearts nga nagkakahadlok. And therefore, to encourage them, He gave one of His encouragement, a beautiful metaphor, that is the true vine nga ginagamit. May siling kita metaphor sa Bible, symbolic na sa language. So in other words, hindi natin pwede i-literal ang understanding natin. Once metaphor or figure of speech ang ginagamit, meaning sinangyara na siya some point meaning. No, nga kinanglan natin maintindihan. So, following his earlier teaching about the Good Shepherd in John chapter 10, kung nadumduman naton, si Kristo naghatag man sang isa ka allegorical, di ba? Or symbolical nga message sa John chapter 10. Kung sa din halintulad ya, ang iya kaugalingon kaanay sang isa ka maayo nga manugbantay or the Good Shepherd. Then sa sini chapter 15, sa iya nga discourse, naghatag sa sang ikaduwa nga metaphorical statement, which is the vine and the branches. So kung ining duha ka passage in John chapter 10, the shepherd and sheep, and sa John chapter 15, the vine and the branches, it speaks all about the relationship of Christ to His believers. Amen? So ginapakita diri ni Kristo, ginapicture ang relasyon niya sa iyang mga tumuluo. So ini nga passage pictures both groups, the sheep or the branches, to show how the believers belong together and are connected to Jesus. So in this discourse, una nga nakita naton His identity. Paano yung balaging reveal ang iya diri nga identity? Una siling niya, I am the true vine and my Father is the vine dresser. So, gingamit din ni Jesus Christ, isa niya siya ka-horticultural na metaphor. Magsiling ka-horticulture gani, part na sa sang agrikultura, bala, na kung sa diin ang practice nga nagapananom para nagapatubo, bala sang damo nga bunga. So, isa ini sa kaimahin na gingamit ni Kristo para illustrate ang iya nga identity, kung sino bala siya. So, by looking back at the biblical context, especially sa Old Testament, if we look at Psalms chapter 80 and Isaiah chapter 5, by the way, lawig nisa, i-take note lang naton, makita naton that in the Old Testament, ining language balang vine, nag-refer ni siya una sa mga Israelita. And we all know, ang mga Israelites, they are the chosen people of God. So, ining Israelites, sa Psalms 80 to Isaiah chapter 5, makita natin, naging picture sila diri sang Ginoo as the vine planted by God, and that is God who is the vine dresser. So paagyan naton ang Isaiah chapter 5 verse 4. Diri naton nakita nga nagsiling dire, what more could have been done for my vineyard that I have done for it? So, din nag-refer ni sang Ginoo sa mga Israelites, ang iyang vineyard. So, ang bagay diri, when I look for good grapes, why did it yield only bad? So, makita natin kung paano yung picture diri sang Ginoo ang mga Israelita bilang iya mga vines or mga puno sang ubas. So, makita natin nga ang Dios
Instead nga, ang Ginoo nag-expect nga makakita sang maayo nga bunga paagi sa ila. Pero ang diri sa passage, Isaiah chapter 5, ang nakita sang Ginoo maayo, malain niya nga bunga ang nakita sang Dios. So God is looking for a fruitful na klase sang chosen nation na Israel, pero ang nakita iya is the exact opposite. Nakita iya nga ining mga Israelita nga iya nga mga vines, mga gali sila, mga barren, no? Hindi mga mabinungahon. So kung lantawan naton, ang Israel had every advantage needed to fulfill its calling. Kung lantawan naton, tanan nga resource, tanan nga favor, ara na ginatag sang Ginoo sila para matuman nila ang ilang purpose. And one of that purpose is that they are to become a testimony para sa bilog nga nasyon sang Israel kag sa sininga kalibutan. But instead, nga amo ng purpose nila to serve God, nga sila maging blessing sa sininga kalibutan, but nakita naton sa sininga testimony sa Isaiah chapter 5, nga sila gali, hindi mabinungahon. Nakita sa Ginoo nga, ini nga mga nasyon niya nga Israelita, or Israelites, they only bore bad fruit. So makita nato ng hostisya, replace ang ginatawag na oppression and righteousness with unrighteousness and the cries of the oppressed. Kung natawag natin sa next verses, nagambal, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Okay, klaro, gin-state sang Biblia nga ang vineyard sang Ginoo amo ang Israelita. And the people of Judah are the vines He delighted in. No? Ang mga katauhan sang Judah, amo na sang mga vines nga ginakalipayan or ginadelight sang Ginoo, nagsilingi are. And He looked for justice but saw bloodshed, and for righteousness but heard cried of distress. So makita naton nga ining mga Old Testament vine or Old Testament ng mga Israelites, instead nga sila maging mabinungahon, ang bunga nga nakita sa Diyos sila is hindi pagkamataro, oppression, kag nakakita sa Ginoo ang mga higbi sa mga katawhan nga ilagin pang oppress. So Ginoo gindiscipline niya ang iyang mga katawhan throughout the Old Testament. Makita na ng Lord gina-stretch ang iyang kamot para sa iyang mga katawhan. But yet, genuine and lasting change did not come. Wala na tuman sa ila ang design kag purpose sang Ginoo. So anong relation sa claim ni Jesus Christ that I am the vine or the true vine? So when Jesus says, I am the true vine, take note of this, He's identifying Himself with the Israel, and in effect, He is claiming that He is the true Israel. So, amo inigali ang implication na ginapakita diri sa aton, nga si Jesus Christ, when He is claiming that He is the true vine, meaning ginapakita, yagalin tutuo, diri nga identity, na hindi lang sa basta isa ka picture sang pulo sang ubas, kundi ginapakita iya nga siya ang matuod-tuod nga Israel. In other words, He embodies everything that Israel was meant to be. Kung lantawan natin, unlike the Old Covenant Israel, which failed to carry its mission as God's representative, instead sila dapat ang mag-carry sa mission sa Ginoo para maging representative sila sa Diyos sa katawha, sa bilog ng katawan, sa sininga kalibutan. But yet, tungod sa ila sala, pag-disobey, kag ang ilang unfaithfulness, why na nila natuman? Why nila nahimo ang inaka-purpose? Kag sino ang pamangkot na katuman sila? Wala sang iban na persona, kundi natuman ang ina nga purpose ng Ginoo paagi kay Jesus Christ. Amen? He is the true and faithful Israel, succeeding where the nation fell short and accomplishing all that God intended. Kabalo kita nakita natin ang nasyon sang Israel, they came short, they fall short of God's intention para sila. And therefore,
si Jesus Christ nga nagasiling, I am the true vine. Nagahambal sa nga ako ang tuod-tuod nga Israel nga amo ang nagsaksid sa mga butang kung sabihin ang Old Covenant Israel na failed. So in other words, this is the point of his metaphor. He will succeed where Israel failed. Iya paggagampanan ang role sa mga Old Covenant Israel na ilang wala na kompleto or na succeed ang ginapaobra sa Diyos, meaning ina nakatumanan ara sa kay Jesus Christ. That's why ang punto nagasiling the identity of Jesus as the true vine reveals himself as the true Israel, perfectly fulfilling God's purpose. Where the old covenant nation failed, he perfectly embodies what God's people were meant to be. Anong ba silingon? Ang purpose, ang design sa Ginoo para sa nasyon sa Israel, siya ina ang nag-embody. Siya ina ang nagtuman. Ikabalo kita, failure ang Old Covenant ng Israel. Therefore, ari diri ang true Israel, who is the Lord Jesus Christ, nga amo ang kompleto, amo ang mag-succeed sang failure sang mga Israel. That's why, by revealing his identity as the true vine, Jesus Christ emphasized also the role of God the Father as the vine dresser. That's why look at verse number 2. Ang sila niya, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. So makita na to, gin-address diri ang gin-extend ni Jesus Christ or gin-explain niya, ano ya ang role sang iya amay or sang God the Father. So sa sining punto or sa sining verse, ginpakita ni Jesus Christ, kaya nakita natin una sa verse 1, sila siya, ako ang tuod nga puno sang ubasan, hagang akon amay, amo ang vine dresser. So in verse 2, gin-expand niya, anong obra sang iyang amay? The Father's work as the vine dresser is ang purpose kaya sa God the Father is amo ang mag-care, mag-tend, kag mag-manage sang vine and its branches. Meaning, ginakakas ang God the Father ang mga unfruitful nga mga sanga nga wala nagapamunga, meaning mga unproductive wala nga mga sanga, kag anong ginahimo sa God the Father, ginaprune niya, ginalimpyuhan niya ang mga sanga nga nagapamunga. So in other words, ginahimo ini sang God the Father to ensure that they bear the greatest possible harvest. So sa sininga text, may ari diri duwa ka types of branches nga gin-highlight si Jesus Christ. Una, makita naton, una nga branches diri nga gin-highlight ni Jesus Christ, the fruit-bearing branch, meaning ang mga binungakon, ang mga branches, kay kadua, ang mga barren. Magsili kita barren, mga wala gidyaga pamunga. So, sila nga sa una ya diri nga punto diri sa verse number 2, ang siling niya, every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Meaning, the God the Father removes branches that may appear connected but show no genuine life. Ginapangkakas dira sang Diyos nga amay ang mga sanga nga wala na lang nagapamunga. Kag duga appear man nga do may kabuhi man nga sanga. Pero gali wala sang senyales or sign ina nga sanga may tutuod nga kabuhi. So these unfruitful branches might look like the fruitful ones. So tandaan naton, dasig kita diri magaka-deceive isa kaya abi naton ang sanga nga wala nagapamunga, kaangay man sang sanga nga daw nagapamunga. So by appearance, though hindi siya naton dali-dali ma-identify, that's why diri naton makita kag makita ang ebidensya kung sila tuod-tuod nga nakaangot sa vine paagi sa ilang bunga. Their lack of harvest reveals their true state. Meaning, ang ilang bunga, kung sila hindi mabinungakan nga sanga, ginapakita lang din na ang ila tuod-tuod na condition. That's why the point is
Any branch in Jesus that fails to bear fruit is taken away. Tanan nga mga sanga, ngayara nakakonekta kay Kristo nga mong tuod nga puno sang ubasan, nga wala nagapamunga, ginaano sang Diyos. Sang God the Father, ginakuha, ginakakas. So some may interpret this passage to mean that a genuine born-again Christian can lose their salvation, but the context here is not all about the security of believers. Rather, it serves as a warning towards professing Christians. Meaning, inigali ang weight, there is ang warning ni Jesus Christ, hindi ni siya parte sa security mo sa imong nga kaluwasan. But wala tawa na ito ng ang konteksto gidere nga ginapakita ni Jesus Christ. Ginapakita ya dire pag ang nga ini isa ka dako nga warning sa mga Kristiyano nga mga nagapakuno-kuno lang. Mga ginatawag natin nga professing Christians. Nagaprofess nga Kristiyano pero wala sang genuine na bunga sa ila kabuhi. Like for example, in John chapter 13, makita naman si Judas. Diba? Judas, the one of the 12 disciples and a follower of Jesus over 3.5 years, demonstrates that the mere association with Christ does not guarantee true connection or spiritual fruitfulness. Kung sa lingon, makita natin si Judas, part man siya sa 12 kadisipulo ni Kristo, pagsasulod sa tatlo kung itong angatoy, upod-upod man siya sa pag-ministry ni Christ, pero diri gali ginapakita na hindi ang basilingon ang pag-upod-upod lamang sa kay Kristo nagagarantiya na siya tuod-tuod na Kristiyano or disipulo ni Christ. Amen? Therefore, God the Father removes unfruitful branches. Anong ginihimo? Dire, ginakakas ang God the Father ang mga sanga nga wala nagapamunga. Kag ang mga nagakabilin nga sanga, in this context, atong 11 disciples nga nagpabilin niya kay Jesus Christ, magagrow pagid kag maging mabinungahon. Therefore, this introduce the Father's pruning work. Ngambal diri sa verse 2, every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Meaning, in contrast, ining mga fruitful branches naman niya, iniya, ginaano sang Ginoo, ginalimpyuhan ang mga sanga nga mabinungakon para agod magtubo, pagit kag mamunga. That's why the word prune in the original Greek, ang basiling sana, cleansing or removing unproductive na mga sanga. Cleanse to sanctify. So sa horticulture nga practice, especially sa agricultural nga way, ang pruning, it is the practice of cutting away dead or overgrown branches to promote healthy growth and greater fruitfulness. So ginaubra gali sa mga agriculturists in order nga magtubo pagid kag mamunga ang ilang mga ginapangtanom, ila ginapang kakasgid ang mga sanga nga wala gid nagatubo. Kaya wala tawo na to according sa study, ang mga sanga kung mga wala gatubo, kung pabayaan mo na da, nagaka-apektuhan na ang iban nga mga branches. Meaning may hindrance, may mga hindrances ang pagtubo sa iban nga branch. So kinanglan, ginakakson, ginada siya para magtubo, pagit mamunga ang mga sanga na mabinungakon. So spiritually, pruning is the work of God the Father in removing anything that hinders our growth. That's why, ginkakas si Judas sa grupo sang 12 ka disipulo ni Kristo para atong 11 nga nagakabilin magtubo pagid kag mamunga. That's why hindi naton pwede ma-argue nga si Judas nadula yang salvation. No, at the first place pa lang kung tandaan naton in John chapter 13, gindeclare niya sa Ginoo na si Judas wala gid nalimpyuhan. Diba? Bali sa iyang mga disipulo, tanan kami nalimpyuhan, limpyo na. Pero mayara isa sa inyo na wala nalimpyuhan. And that is the purpose ng pruning. The word pruning means cleansing. Kinalimpyuhan sa Ginoo ang mga mga disipulo na konektado sa iyo. So in other words, ang paglimpyo sa God the Father, it is part of His loving discipline through which God shapes believers to become more like His Son. Natawa natin sa Hebrews
The Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His own. Walang tawa na to, isa ka example sa Old Testament, si King David. Diba? Si King David, diba, well-known man yung nga king sa Israel, diba, nagbulos si kay King, sino ganing, si King, ganing si King Saul, diba, ginbuslan niya si King Saul. So, sa life ni King David, although he is the master of God's own heart, meron mo si King David na commit, di ba nga, katuntuhan siya mga buhay. Nakakommit sa murder and adultery. Pero the question is, nadula bala ang kaluwasan niya kay tungod sa amo siya? Wala. That's why nag-pray sa, create me a clean heart and renew a right spirit within me. Sila niya, take not away the joy of my salvation. Ang nadula sa kay King David, hindi ang salvation, kundi ang joy sa iya kaluwas. That's why, ano ginahimo dala gali? Gina-chasten sang Ginoo ang iya mga anak, ginadisiplina, agud kita matuod-tuod nga malimpyuhan. And the work of God the Father in pruning every believer, it does not mean punishment, but it is a means of purification. Meaning, kung ginalimpyuhan ka sa Ginoo, sa God the Father, ang di ang buhay nagkakasayuran, nga ginapinahan ka. But tungod nga part na sa Christian life naton, ginagamit din sa ginang pagdisiplina para kita ma-purify kag magtubo pagit sa aton Christian life. Amen? So, diri natin makita, in verse 3, gin-proclaim ni Jesus Christ yung mga disciple, already you are clean because of the word I have spoken unto you. So, ginapa-intindi ni Jesus Christ, ano itong klase ng cleansing ang John chapter 13, atong foot washing. So, hindi ito siya physical or ritual na cleansing ang gina-emphasize ni Jesus Christ, but ina na cleansing, gintagaan niya sang klaro nga sabat, there is a John chapter 15 verse 3, nga kamo nalimpyuhan, not by ceremonial cleansing, but you are cleansed through the word of God that I have spoken unto you. Amen? In John 17 verse 17, it is very clear sa prayer ni Jesus Christ. Nga sila niya, sanctify them by your truth, for your word is truth. Meaning, ang word of God, the scripture nga itong ginameditate, the means of grace nga gin-provide sa Ginoo sa atin, amoy ini siyang tool or ang pamaagi sang grasya sa Ginoo, agud kita ma-sanctify, malimpyuhan sa aton kabuhi. Amen? Although the disciples in this context were already clean because of the word, nakita natin nga sila gin-declare na malimpyo. Diba? But God continues to purify them through the sanctifying work of the Holy Spirit. Amen? So, manigaling ginahimo sa God the Father, sa Diyos sa aton, kita ng mga disipulo ni Kristo, padayon kita nga gina-sanctify, agud kita ma-overcome naton ang aton nga unod. Kay kabalo kita sa Christian life natin, damo kita mga butang mga tentasyon nga mag-cause sa atin mag-stumble, damo mga bagay nga nag-push sa atin, nagud kita makakumit sa mga butang nga hindi makapahamuot sa Dios. That's why ginbilin sang Ginoo ni Jesus Christ ang Holy Spirit agud amo ang naga-convict sa aton, padayon nga mag-lead sa aton into all truth. Pagpaagi sa amo na siya nga ministry sa Holy Spirit, ginamold ang atong character na kita mangin kaangay ni Jesus Christ. In Ephesians 5 verse 26 to 27, the Apostle Paul writes that Christ cleansed the church. Badre, by the washing of water with the word,
so that He might present the church to Himself in splendor. So that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So what's the purpose of the Word of God? The Word of God is not just for academic or intellectual purposes. Ang pagbasa natin sa Biblia, hindi lang para maka-acquire ka a lot of information, but the Word of God, brethren, has the power to cleanse each and every one of us. Has the power to sanctify us. That's why, nagatuo, balaka mo, nga ang Biblia, ang Scripture, sufficiente para mag-guide sa aton pangabuhi bilang mga Kristiyano. Amen? Do you believe that the Scripture is sufficient to guide us to live in godliness, to guide us to live for God's glory, to guide us to shape our character to become more like Jesus Christ? That's why ang maling purpose, ang mga tuod ng believer nga nakakonect kay Kristo, gina-cleanse, gina-prune sang God the Father to make us holy because God is holy. Amen? Tungod, ang Diyos balaan, ang mga katawhan niya, nga na-set apart, manaluwas, paagi sa pagtubos ni Kristo sa cross. Meaning sina, ang pagbato natin sa kaluwasan is hindi lang siya one-time event, then balik ka na sa imo kaugalingon nga lifestyle. No. Ang pag-receive natin sa ating salvation by grace through faith in Christ, nagaresulta ina sa kabuhi nga kung sa diin gina-sanctify kita sa Diyos. That's why, kung may ara justification, kung sa diin kita gindeklarar nga matarong sa Ginoo, ang tao nga gindeklarar nga matarong sa Diyos, yara man nagakabuhi sa ginatawag na sanctification process. Adlaw-adlaw, gina-shape kita, gina-disiplina, gina-remove sa Diyos sa aton kabuhi ang mga corrupt ug mga unproductive nga mga butang nga nagahinder sa aton pagtubo. And then, by the Holy Spirit, gina-enable kita sa Diyos para ma-reflect nato ng iyang pagkabalaan, para kita magtubo sa tuod-tuod nga Diyos nun nga kinabuhi, kag para makadala sa ginatawag nga himaya sa Diyos. Amen? So tandaan naton, ang iglesia, wala sang perfecto nga church. Amen? Because in the church, it is composed of all imperfect believers. That's why gamay kita nga theology. Mayara ginatawag the visible and the invisible church. So the church is composed of both professing, false, and possessing Christians. So mayara kita ginatawag the visible and the invisible church. The visible church, nagsiling dire, is the expression of Christianity that people can see. Magsiling kita visible, makitaan. Meaning, ang visible church, kita lang niya. Sa believer na sa visible, makita naton ang outward experience. Like, for example, the gatherings, gakakita naton visibly. Ang church buildings, di ba? Gakakita naton visibly. Mga ordinances, sacraments, or denominational nga mga structure, fellowship, praise and worship, visible sa mata sa tao. Pero tandaan naton sa visible church, it is composed of fake and genuine believers. Hindi kita kabalo kung sinong mga tuod. Why makita kabalo sinong mga piki. Amen? That's why ang ikadua, ang invisible nga simbahan sa Ginoo naga-indicate nga that's why ginatawag sa nga invisible, kaya hindi siya visible sa aton. Meaning, Diyos lang yung nakakita sina. Pagkakakita sa Diyos, sino tutuod yung mga born-again Christians? Kag sinong mga nagatabid-tabid lang sa iglesia or mga fake Christians. In the visible church, not everyone who visibly appears in the church actually belongs to God. Ambot sila mo, hindi. Not because nga kung natin magkadto ka to sa dagpo ng mga simbahan, ma-amaze ka sa structure, mga mega churches like mga CCF, di ba? May ari na ito din subong CCF sa Bacolod.
Nakita sa mera CCF sa SMX, mera mga mega churches, mga His Life, mga lagko mga victory churches. Magsulod ka pala ito, ma-amaze ka din sa structure ba ka na, may gilis sa sininga simbahan. Kung ikaw ka karnal lang tumulo, masiling ka nga, sige pa ko di pabilin sa bata, yung kainit mo na din sa simbahan nila. Dito na lang ko sa CCF, may aircon to. Tapos simba, shopping din. Di ba kung karnal ka lang mo yun, sir? Masiling ka na, yung sagi pa ko di antos man. Di ba? So, by nature, hindi na maligawan. That's why, damo, dari ka rin mga come and go lang sa atin eh. Makita nyo, may upod na ton, pagka next month, wala naman sila, dasulay naman yung batch dire, because that is the nature of the church. Ma-discourage mo kita sa numbers, kadutay, no? Pero tandaan natin, the faithful few can become effective to the kingdom of God. Bisan jutay lang. Importante, diri ang quality. Amen? Importante, diri ang tagipusoon, yun naka-intune sa will ng Ginoo. Kasi hindi lang ang pagkakita, gamay nga discouragement, kaya sa ilo ko simbahan. Lapit pa to sa amo na. So, tandaan natin, ang iglesia sa Ginoo, it is composed of fake and genuine believers. Nowadays, kung istorya kami ginanin ng lanib lang, kung mayara so-called pastors, mayara mong ginatawag sa mga so-called Christians na hindi tuod nga na lambot ang kaluwasan nga ginhatag sa Diyos. Pwede gali nga part ka sa isa ka small group, pwede gali nga part ka sa isa ka Christian community, pwede gali nga pala simba kita every Sunday, and it is also possible na hindi kita tuod nga connected sa kay Christ, who is the life-giving source. That's why many of us are drawn to the beauty of church buildings, gaka-impress kita sa mga facilities, may mga emotional experience sa sulod iglesia, damo entertainment, gimmick sa sulod sa church. Pero if you are not truly connected to Christ, if there is no true, genuine devotion to the Lord Jesus Christ, nagapahiwati, hindi kita tutod konektado sa source, who is the Lord Jesus Christ. That's why identifying with the visible church may grant the label of Christian. Damo sa ton gina mistakenly identify a Christian as a kay part sa muni. But tandaan naton, without a spiritual transformation initiated by the Holy Spirit, ang pagupod-upod lang niya sa grupo sa mga Kristiyano, it does not make one truly in Christ. So paano gali dapat? If we are truly justified, converted in faith, and if we truly receive the grace of forgiveness, the salvation, may gingrant sa Ginoo sa atin, para kita, may ara sang ginatawag na union, paghiliusa kay Kristo. We may able to fake, tanda natin, we may able to fake our attendance, testimonies, outward appearances in the church every Sunday, but here's the truth. We cannot fake our true standing in Christ. Pwede natin pikion ang aton nga attendance, pwede natin pikion aton testimony, pwede natin pikion ang aton outward appearances kada Domingo, pero isa lang ang butang hindi natin mapiki, ang tuod-tuod natin nga status sa atubang sa Diyos. Therefore, beloved, let us lovingly examine ourselves and reflect whether we are truly connected to the Lord Jesus Christ or basi disconnected kita. Amen? So, nga kinanglan, because Jesus is the life-giving source. Ikaduwa nga punto, the instruction. Ano di bilang instruction ni Jesus Christ? In verse number 4, we read, "Abide in me, and I in you." So naghatag si Kristo sang klaro nga imperative, the word abide. In Greek word meno, which means to remain or to stay or to continue. Meaning magsiling kita abide, siling ni Kristo pabilin ka mo sa akon, but siling mo sina is to continue. Kakabalo naman kita sa konteksto sini, si Jesus Christ, hindi na ya malawig nila nga makaupod. Si Kristo, malapit na ya nga pagalansangon sa cross sa sini nga tion,
Therefore, ang siling ni Christ, bisan hindi nyo na ako kaupod physically, you must abide in me. Amen? Abide. Many Christians nowadays nag-abide sa religion, nag-abide sa mga klase, sa mga denominasyon, nag-abide sa mga trends sa sining kalibutan, but they are not abiding in Christ. Many nowadays are connected to religion but not truly connected to Christ. That's why ang imperative diri nga ginsiling ni Kristo sa iyang mga disipulo, abide in me. Pabilin kamo sa akon. And this command carries weight in the light of Jesus had already told them in chapters 13 to 14 that he would soon leave. So, his expectation sa iyang mga disipulo that despite ako hindi na magdugay ninyo nga mga mangin kaupod, isa lang ang gina-expect ko sa inyo, kamo magpabilin. The point is this, branches cannot bear fruit independent of the vine. Hindi katuod-tuod nga makapamunga, hindi katuod-tuod nga mangin mabinungakon kung ikaw wala nakakonektado sa kay Kristo who is the life-giving vine. Why? Kaya rin siling ni Jesus Christ. Because He commands, in verse 4, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Hindi ka tuod-tuod nga makapamunga kung wala ka nagapabilin sa kay Jesus Christ. Mamong matuod-tuod, mapuno sang ubas. In other words, Christ is saying, without me, the life-giving source, you cannot bear fruit. If we are apart from the Lord Jesus Christ, who is the source of all life, hindi katuod-tuod nga makapamunga pag mangin mabinungahon sa imo Christian life. That's why apart from Christ, the life-giving source, we cannot bear fruit. Why? Because the more intimately we are connected to Him, the more productive and fruitful we will be. Kung tuod kita nga intimate, ang relasyon naton kay Kristo, ara nagagarantiya nga ang aton kabuhi nga mangin Kristyan, na mga Kristyan, na mangin productive, kag mangin mabinungakon. Amen? Furthermore, the Lord Jesus explained the vine and the branch relationship of every believer. In verse 5, aring silingan, I am the vine, and you are the branches. Diba? Kagin naging-claim niya na sa babaw. Sa verse 1. Then he repeats again, nga siya ang vine. He is the true Israel. Diba? So here, he again identifies himself as the vine, emphasizing, anong gina-emphasize siya? That he is the source of all life. Siya ang source ng kabuhi. And apart from Him, we are absolutely nothing. This highlights, mga utod, hindi lang ang connection natin kay Kristo, but also the abundant fruitfulness that results from our union with Him. Meaning, magsiling si Christ, I am the vine, and you are the branches. He was teaching that believer cannot live apart from Him, because spiritual life and fruitfulness come only through connection to Christ. Ano ang silingon kung kita konektado kay Kristo? Ina naga-indicate nga kita may ara sa tuod-tuod nga union kay Jesus Christ. Amen? So, it's our union with the Lord Jesus Christ. Kung paano kita naging isa kay Kristo, klaro ang Biblia. That when we come to Christ in faith and obey Him, diba, in Romans 6:36, gin-isa kita sa iya kamatayon, pag sa pagkabanhaw, through baptism, diba? By means of the sacrament of baptism, we are being united to the Lord Jesus Christ in His death and resurrection. That's why you cannot truly connected, or you are not truly connected to Christ if you don't have this spiritual union to the true vine, to His death and resurrection. We bear nothing of lasting value, but in Him we thrive and produce fruit. Ang balsang Psalms chapter 1, verse number 3.
is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and whose leaf does not wither. In all he does, he prosper. So makita na ito ng connection sa Psalms chapter 1, verse number 3. So kung nantawan natin, if you observe very carefully, ang word na nga ginagamit ni Jesus Christ, ang balya, I am the branch and you are the branches. Ano na sila ang na-observe natin? He uses the word branch in a plural form. Why sa nagsiling, I am the vine, you are the branch. But siling niya branches. Klaro, madamo, it indicates plurality. This reminds us that Christian life is both personal and communal. Meaning, ang aton paghiliusa kay Kristo, pag siya kamatayon pagkabanhaw, amo man ang nagbutang sa aton sa fellowship sa iyang iglesia. Sa fellowship sa kada tumulo. Just as branches draw life from the same vine, our spiritual growth and fruitfulness are nurtured not only by Christ, but also through the body of believers. That's why the church is very important. Amen? Ang iglesia tamaan ka importante. Kay tungod, kung kita tuod-tuod nga gin-isa sa kay Kristo, kita diri gin-isa man agud nga kita may ara sa ginatawag fellowship. Because we are branches connected to Christ. We are not individual branch or independent branch na kaya magtubo without one another. That's why in implications sa mga kauturan, we are branches connected to the Lord Jesus Christ. Therefore, we are believers connected to one another so that we could bear fruit. Klaro na yung described sa New Testament sa 1 Corinthians 12, we are one body with many parts. So don't assume nga kaya mo magtubo sa kabuhi isang Kristyanismo kung wala kita fellowship sa body of believers. Every one of us are being baptized by the Holy Spirit into one body, whether you are Jews or Gentiles. And each of us nga ginbaptize sa lawas ni Kristo sang balaan nga Espiritu Santo, kita gintagaan sang lain-lain nga mga function sa sininga ministry. Therefore, kung isalig ka lang permi kay pastor, bugat sa aton pastor, mga utod, ang trabaho sa ministry. Diba? Kung independent lang, tandaan natin, hindi niya Superman si pastoral, hindi niya Superman ang mga leaders. Mga leaders na may ginapasan. That's why last time, nag-fellowship ko sa Amon Bible School, kaupod ko ako mga classmates, mga subject namin is all about pastoral ministry. So, dito sa Amon, ang tayo, nakita mo lang mga pastor na may mga kabugatan na tagsa-tagsa sa mga pautwas kung anong gina-experience sa ministry. Meron isa ka pastor nga nagasiling sang ako brad, gisugod pa lang sa ministry, sila nga dumangutos man ko sa una sa mga membro. Abdan sa kunakis, ulihin na nga punto sa wali. Sila nga dumatakaan, sabi ako na huwag manginira. Pero ulihi, pari-realize ang ginoo siya, na hindi mo ka na kinanglan i-demand. Hindi mo kinanglan i-demand. Because we cannot please anybody, and we cannot force someone to love God. But in the church, if we are truly accountable to one another, so tandaan natin, hindi na lagyan kita i-remind pa para magkadto kita diri. May ara na kita sa spiritual na initiative that we know that Sunday is Lord's Day, and it is when we come together with our fellow brothers and sisters, mga fellow sinners, saints na ito, agad masimba na ito ng Diyos. Amen? Therefore, tandaan natin, we are branches connected to the true vine. A body of believers connected to Christ and connected to one another. Masiling ni Kristo, sa verse number 5, padayon niya magisiling. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. True branches abide in the vine. They remain and continue and find permanence in Christ. Ano kaya mo silingan kung kita ga-abide sa vine?
But silingon, as believers, as Christians, we should find permanence in the Lord Jesus Christ. Dira kaya nagapuyo, dira ka nagapabilin, dira ka nagaconnect. Kahit tungod kabalo kita that Jesus is the source. And when we abide in Christ, ano ang implication sila? Si Jesus Christ nag-abide man sa mga believers. The kind of fruit nga gina-mention diri nagapamunga kita, and the kind of fruit nga ginabunga sang katatumulo are also described in Galatians chapter 5 verse 22, the fruits of the Spirit, the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and all such things there is no law. So, hindi kita tagtuod ng pakapamunga kung kita wala nagapabilin kay Kristo, pag si Kristo nagapabilin sa aton. Amen? As Christians, ang relasyon natin sa Ginoo mutual. Kung sa mga napabla sa romantic ng mga relasyon, ang relasyon sa couples, kung one-sided, di ba, wala naman lang make sense. Kasi nang kita one-sided, isa naman lang yung kay gugma, simo, ang isa, duway naman niya gana, di ba? Naka one-sided, hindi na mutual ang relasyon. So, hindi pwede nga one-sided mo ng relasyon ta sa Ginoo. It should become mutual. Because it is us who abide in Christ, and it is Christ who abides in us. Mutual ang relasyon naton sa kay Jesus Christ. Miyara sang ginatawag na double habitation, nga ginadala ang Holy Spirit sa aton, agod kita ma-strengthen ang relasyon naton sa kay Jesus Christ. Sambal sa 1 John chapter 4, verse 13, it is Christ in us and we are in Christ. Sambal, we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. So nagapabilin kita kay Jesus, kag si Jesus nagapabilin sa aton because of the Holy Spirit that's in us. When we believe by faith, we receive the Holy Spirit. So, our source of life and spiritual fruit is not in ourselves, meaning ang aton pagiging mabinungahon, wala nagahalin sa aton kaugalingon. It is found outside of us, and that is in Jesus Christ. So, mga utod sa Ginoo, we can live for Him and can serve Him effectively only when we are truly connected to Him. Hindi tuod-tuod nga epektibong pagpangalagad natin kung hindi kita tuod-tuod nga connected sa kay Jesus Christ. That's why every Sunday is not just an attendance. Encourage natin ng mga pagsa-pagsa, hindi lang yung attendance ang ginalagas. Diri kita gina-nurture sa Word of God. Diri kita ginatuluan to have fellowship with one another. That's why our Christian life, relasyon natin sa Diyos, pagrelasyon natin sa isa kag isa, nag-matter. Hindi pwede nga mayo relasyon niya sa Ginoo, pero sa iba, hindi. Di ba? So, horizontal, vertical relationship natin, if maayo ang relationship natin sa Diyos, dapat nag-flow man na sa aton relasyon with other believers. This means, mga kultura, kung kita connected sa kay Christ, connected sa isa kag isa, we can be productive. Kaya naman balagan. Pwede natin mabasa all together. 1, 2, 3, go. Absolutely. Apart from Christ, apart from the true Israel, that life-giving vine, we are nothing. We cannot serve God effectively unless we are connected to Jesus by faith. For He alone is our link to God who gives life and make us fruitful in righteousness and service. So that's why, third point, marikta ka na sa third point natin. The impact. So una, hindi lang ang identity. Makita na yung verse 1 to 3, establish na ang identity is the true vine. Ikadua, ang instruction to abide. And third, ang impact. Anong impact kung ang Kristiyano, isa ka tumuluon, nagapabilin kay Christ?
Ang baldari, in verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withered. And the branch are gathered, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So, simple lang katama. Gin-explain ni Jesus Christ ang duwa ka konsekwensya kung isa ka tumulo, nag-aapabilin siya, kag wala nag-apabilin. Ano muna? It's either blessings or judgment. The consequences for those who do not abide in Him is very clear in verse 6. Saling, if anyone, kung kita, why nagapabilin ko no, sa kay Kristo, why nagakontinue, ginhaboy ka ngay kita sa branch or sa nga nagakalaya, nagaka-wither, kaginhaboy, gintipon, kaginpaamak, kag ginsunog. In other words, the vine dresser removes every unproductive branch. Meaning, ang God the Father, makita yung nga unproductive ang ininga sa nga, ginakakasya na, kag ginahaboy. Once unproductive ang ating Christian life, we are not growing, brothers and sisters. We cannot become an effective Christians if we are unproductive. Man sinig unproductive, wala gid ka progress kagatubo. Amen? So that's why ang Christian life natin is hindi lang para magtubo ang alam mo sa Biblia. Importante man nga magtubo kahadlok mo sa Diyos. Damo mga Christian, damo minabalaan sa Bible, pero wala kasang kahadlok sa Ginoo. Damo sa Christian, sa ulado mo ng scripture, pero masado wala nang hugma sa kapareho yung utod. Diba? So that's why kagina sa point 1, we can fake our external or outward appearance, but we cannot fake our fruits. Hindi ta pwede mapiki ang bunga na to. Because ang magasugid nga ikaw, doon ka nga Kristiyano, ang imo lifestyle, ang imo prutas, ang bunga na ginapakita sa imo. So that's why kung kita unproductive, ginakakas kita sa Diyos, ginakast out into the fire, and completely burned. So sinuni silang mga unproductive, kag mga way nag-bear fruit, sila ining mga false or professing Christians. Kaya mga Kristiyano, yung mga itudtuod nyo connected kay Christ, imposible nga ihaboy sa Ginoo kag i-pronounce judgment. So inigili mga false or unprofessing Christians who are not truly connected to the source are being burned. That's why ang tawag ni John MacArthur, the Judas branch. Kaya kaklaro man kung sino ang gina-identify ni Kristo. Sino mga tutuod nga ara kay Kristo ng mga branch. Kagang iban nga mga nagkatabi-tabi na tawag ni John MacArthur, mga Judas branch. So meaning, Judas did not remain in Christ. Meaning, kaya wala siya tutuod nga connection kay Jesus Christ. Wala siya tutuod nga ugat ang iyang pagmagko. Amen? Rin natin nakita, they may seem to be His disciples outwardly, but inwardly, tutuod dili ang mga professing Christian, mga apostates na, gupod-upod lang, nag-join lang, pero kung wala, dali isang bunga ang Christian life natin. We are like unfruitful and dead branches, and our destination is judgment. Why? Because branches are meant to bear fruit, and those who do not are fit only for fire. Ang hambal diri sa Ezekiel chapter 5, verse 1 to 5, Son of man, how does wood of the vine surpass any wood? The vine branch that is among the trees of the forest is wood taken from it to make anything. So, do people take a peg from it to hang in a vessel in it? Behold, it is given to the fire for fuel. May mga silingon, ini mga branches, yung mga hindi mapuslan, ang mayo sini? Mayo para sunugo na lang, kag itutdan, di ba? So, the same is true sa mga wala tuod-tuod nga connection, wala tuod-tuod nga union kay Jesus Christ. Therefore, it is very important as Christians
that we should abide, remain in Christ. So in contrast, ano naman niya ang destination sa mga branches na nagapabilin kag connected sa kay Jesus? In verse 7 it says, "If you abide in me, my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you." Kanami nga promesa, gali no? Those who are truly connected to the vine and remain in Christ, anong assurance diri? Answered prayers. Amen? May answered prayers. Why ka magkakalitay? Therefore, kita nga nagapabilin sa kay Kristo, there's an assurance of an answered prayers. Una, diri nga condition, or may two parts diri ang ini nga construction sang verse. The condition, the if clause, meaning sina, if any of you abide in me, my words. Ano diri ang condition? Kung kita nagapabilin kay Kristo, ang pulong niya nagapabilin sa aton. Ano naman ang resulta? The then clause is then, ask whatever you wish and it will be done to you. Kung gapabilin ang words ni Christ sa aton, kag kitayara kay Jesus Christ, ano man ba? Pangayua. Ask whatever you wish and it will be done for you. But again, hindi niya siya assurance para, Lord, ko gider Ferrari, Lord, para or madala ng mga material ng mga butang. Tanda ka na ito ng prayer should be in line with the will of God. Prayer, and God answers every prayer according to His will. So, ang Book of James, kaklaro, di ba sang explanation sa Book of James, na wala ano ka kasabat ang prayer na ito? Kasi pangamuyo na ito, ginagamit lang ito, or ang intention sa prayer na ito is full of us. Ato na kagalingon. Pag ang aton intention, para lang sa aton himaya. Pag hindi iyas ang Diyos. That's why every believer enjoys a mutual relationship with God. Ang pulong niya nagapabilin sa aton, kag kita nagapabilin sa iya, kag ang resulta sini, ang iya pulong nagadwell, kag ang prayer galit naton, take note of this, it become powerful and effective. Our life and our prayer life is not effective if we are apart from Christ. So, ang balre, those who abide in Christ are privileged to have their union with Him, nourished by His Word, and their fellowship with Him is strengthened through prayer. Therefore, because of this, ang balre sa verse number 8, my Father is glorified that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Brothers, ang purpose ng discipleship is not all about self-advancement, but the glory of God. Amen? And this glory of God is displayed when believers live fruitful lives. Because fruitfulness is the evidence of true discipleship. It validates that we are genuinely connected to Christ. Kung kita nagakonektado kay Kristo, therefore, kag kita nagapamunga, ang resulta sina, God gets the glory. Kag ang himaya ngayon na hindi sa aton kagalingon, but of God. In this sense, makita natin that the main purpose of prayer is to bear fruit. And it is meant to result in a fruitful life. Ang purpose ng pangamuyo natin is not just to ask kung anong gusto mo, pag pinagusto ng pangayo. Ang purpose ng prayer life natin is for us also to bear fruit. Diba? Kaya, gin-confirm sa verse 16. Anong siling? You did not choose me, but I chose you. Nakita niyo ang ginatawag na arrangement dire. Kaya para sa ato niya, Lord, sabta na yung pangamuyo o para mangin mabinungahon ko. Pero hindi, different na yung ambal ni Jesus. Ambal dire, you did not choose me, but I chose you and appointed you
that you should go and bear fruit. Anong una? Ginpili kita sang Ginoo, gin-appoint kita sang Ginoo para mangin maminungahon. Correct? Kag anong ga-follow kung kita naging maminungahon? Ariyo? That whatever you ask, anong hambal? In my name, He may give it to you. Some of us, baliskad ang perspective. Sabto na naisan Diyos sa pangamuyo ta para maging mabinungahon ka. Pero diri, vice versa. Dapat danay mangin mabinungahon kita para sabton ang aton prayers. Because prayer is meant for a fruit-bearing life. Siling ni John Piper gani, if you are not devoted to fruit-bearing, you have no warrant for expecting answers to prayer. Ano? Klaro-klaro siling nyo? Prayer is designed for fruit-bearing. Sa ginatunaan ko na nakibot. Siling ko, Lord, kapila ko naman ni Agyan. Nasa mo pala na-notice ng mga details kag mga truth, Buti na, bigli, no? Sabi ko yung una, sabtanib lang yung pangamuyo o para maging mabinungawan. The reality is vice versa. Diri taton matunan, ng pangamuyo is not just designed para mangayo kita kung anong kinanglanatan sa Diyos. But prayer is also designed for fruit-bearing mission. Amen? That's why ang point, mga kauturan, answered prayer is the evidence of a fruit-bearing life. Anong ebidensya sa kabuhi nga nanging mabinungahon? Ang pangamuyo nga nasabat. But prayer malfunctions when it is not aligned with God's mission of bearing fruit for His glory. Ang pangamuyo natin doon, nag-malfunction, why ka kasabat, kung hindi tuod-tuod nga naka-align sa mission sa Ginoo, sa pagpamunga. So, utod sa Ginoo, He calls us to bear fruit so that whatever we ask, it will be granted to us. Amen? So, sa sininga hapon, I would like to end in this reflection. Let us pause and ask for a while. Pamangkutan yung inyong kaugalingon. Why am I here today? Nari kita diri bala. Why has God placed me in this ministry? Nga, ari ka dito sa sininga ministry, nga ari ka sa sininga church. Nga ari ka sa sininga season sa imong kabuhi. Try to ask yourselves, brethren, why am I here today? What is the real purpose of my Christian walk? And I think the very simple answer to this, brothers and sisters, ang pinakasimple nga sabat ngayari ko diri sa sininga hapon, because God has placed you to bear fruit for His glory. Amen? God is glorified when He sees His children becomes fruitful. Kung mabinungahon kita, God gets the glory. That's why don't boast the success of your ministry nga as if do ikaw ang nangabudlay. Because subong kabalo ka mo anong kalaksan sa successful nga ministry, padamo-damo member. Kung damo ang member, success ang ministry. Then therefore, nag-think kami sa kapastor, it is because of me. It is because matutong ko nga pastor, pisan lang kuya sa ministry. But no, Christians, listen to this. Ang tuod-tuod nga nag-cause sa atin para mamunga kita, it's not us. It is Christ and His words that abides in us. Amen? That's why kung kita nag-boast sa siningan ministry, therefore,
we are robbing the glory that was meant for God. Kaya ang glory, ang himaya, is reserved for God and God alone. So we must be careful not to reduce Christianity to routine, church attendance, or outward appearances in faith. And I pray, makiamo nga nagapamati sa sininga hapon, hindi natin pag-i-reduce ang Christianity, mas if do okay lang mag-attend ka, okay lang hindi. Because true Christian perseveres. True Christians continue. Ang tandaan nyo na yun, God is not glorified by empty performance, but by lives that are truly fruitful, lives that shows the character of Christ, produce works of love, and multiply disciples for His kingdom. So, ang mga half-hearted sacrifice natin sa Diyos, hindi ina sa God-honoring sisters and brothers. Kung ang aton pag-alagad siya bugat sila sa aton nga tilipuson, and therefore it cannot become or it cannot glorify God. Ang Diyos wala ka kahimaya sa mga butang nga wala nag-take delight sa iya. Amen? God is not glorified by empty performance. So ask yourselves, am I bearing fruit that proves I am a truly disciple of Christ? Nagapamunga bala kita? For God's glory? Do my prayers reflect a heart aligned with God's mission? Ang pangamuyo, kabla ang unod sa pangamuyo, hindi ng permi pangayo, ginapray taman as well, na kita maging mabinungahon. Is my life bringing glory to God? Or I'm living for my own purposes? Ang aton bala kabuhi, naghatag kahimayaan sa Diyos? Or basit sa aton ng mga purpose? So brothers and sisters, beloved, this is my encouragement. The greatest evidence of a true disciple is a life that glorifies God through fruitfulness. So, go and bear fruit. Remain in Christ. Because apart from Him, we are absolutely nothing. So in summary, John 15 verse 1 to 8 teaches us that abiding in Jesus, the true vine, results in a fruitful life that glorifies God. And Jesus reveals His identity as the true vine who fulfills God's purposes, gives the instruction to abide in Him because apart from Him we can do nothing, and explains the impact in fruitful branches face judgment, while true disciples are blessed with answered prayers that honor the Father. And to abide in Christ is to remain in faith, be nourished by His Word, strengthened through prayer, and bear lasting fruit that proves we are His disciples and brings glory to God. So beloved, mga utod sa Diyos, mga inigugma, the true evidence of Christ's disciples is not mere association with Him. Hindi lang ang pagupod-upod, socialize sa isa ka Christian, but being part in the church and being connected to Him. So let us remain in Jesus daily, rooted in His Word, sustained by prayer, bearing the fruit that glorifies God. Utod sa kinatandaan ni Napon, that we should stay connected to the true vine, the Lord Jesus, and your life will not be empty, but fruitful, useful, and productive in His kingdom. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos. Kita sa sininga hapon, let's bow in prayer. Salamat Ginoo sa sininga mensahe. We believe that apart from you, Lord, we are absolutely nothing. I pray na kami, Lord, nakatuon kag minakuha sa sininga mensahe. Give us, Lord, the strength to abide and to remain in you. Because we believe that you're the life-giving source. You're the source of all life that makes us fruitful through you. This is our prayer, O God. In Christ we pray. Amen.